So ito na nga pala yung problema natin dito sa fuel gauge. So dito kasi perming nakababa na lang siya sa empty kahit na nakapagpagas tayo. And ayan, kahit na i-on natin yung susian sa ignition or start na natin siya, hindi pa rin siya umangat. Dapat dun pa lang sa pag-on ng ignition, umangat na siya. So dito nag-start na tayo pero wala pa ring response yung pinaka-pinong fuel gauge natin. Bago ko nga pala gawin tong video na to, nagtanong-tanong muna ako sa mga Facebook groups sa Nissan Urban Escapade. So, meron naman sila mga comments tungkol dito and dun din tayo nag-rely. So, ito yung mga comments nila. Yan, nakita ko na nga pala kung ano yung problema ng fuel gauge natin. So, tatlo kasi possible na problema dito. Itong panel gauge natin, yung sa electrical or dun sa mismong floater. So, sa floater kasi, chinek na natin, nirekta natin siya, pero hindi pa rin umaangat yung sa fuel gauge dito sa panel dashboard natin. So, ginawa natin, kinontact cleaner ko na siya, nilinis na natin siya, pero hindi pa rin siya umaangat. Ngayon, kanina, tinesting ko lang siya, binaklas natin yung cover neto. Tapos, pagbaklas ko ng cover neto, kinulit-kulit ko to, tinry ko siyang iangat. Itong pinaka-pin niya, ginaganito ko lang. Tapos, umangat siya ng kusa kanina. Nagulat ako, bigla na lang siyang umangat. So, tinry ko ulit siya, patayin. So, ngayon di siya umangat. Try natin ulit siyang patayin. Tapos, start ulit natin siya. Ayan. Di pa rin siya umaangat. Kinukulit natin siya. Ayan, wala pa rin siya umangat. Pero bumababa lang siya. Ayan. Try natin ulit siyang patayin. Tapos kinakatok-katok ko lang yung dito niya. Tapos try natin ulit siyang buksan. Dapat ngayon pa lang umaakit na siya. Susi pa lang kahit hindi siya nag-start. So ayan, nakita nyo, umangat na siya. So possible nandito yung problema. So try natin siyang buksan para makita natin kung ano yung pinaka problema niya. So sa pagbaklas pala nitong gauge panel, tinanggal ko lang muna yung mga tornilyo niya. Tapos ito na lang yung mismong tinanggal ko. Ginamit ko pala na tools, ito lang, tsaka screwdriver. Tapos press nyo lang pababa to. Press nyo lang pababa. Ito, pababa lang. Then dun sa baba, ganun lang din. Pati dito, ganun lang din gagawin nyo. Tapos pag na-press nyo na siya pababa, ayan, mahihila nyo na siya. Tapos pwede na natin ma-check yun dito. Ito yung mga binaklas natin na socket dito sa likod ng gauge panel. Tapos ito yung sa speedometer. So ayan, ito siya, yung nabaklas natin. Ito yung likuran niya. And then ayan, sa pagbaklas nito, mas maganda panoorin niyo yung sa video ni Capworks. So yun, mas detailed yun. And pag may time kayo, linisin niyo na rin yung gauge panel nyo. So ito sa atin, issue lang naman natin dito is yung sa fuel gauge. So ayan, ito yung picture niya. And then tingin ko ito yung may problema dito. Tapos ang ginawa ko pala is chinek lang natin, tapos sinubukan ko lang linisin itong mga contact points niya. And then yung nandito rin pala, inayos din natin. Nilinis na rin lang natin siya. Tapos ito, tinanggal lang natin siya and then binalik. Sinilip lang din natin yung sa may fuel gauge na dito. Ayan. So ayun yung naging issue niya. So ayan, tapos na nga pala natin ibalik lahat tong nasa dashboard. And then ayan, sana gumana na tong fuel gauge natin. So try natin siyang susian. Dapat pagkasusi pa lang natin, pagka on switch na natin. Ayan, naka-on na siya. Sana umakit na siya. Dapat ngayon pa lang umakit na. Ayun. So ayan, ngayon umakit na siya. Try natin ulit patayin. So dapat bababa din siya. Ayan, so bumababa naman siya. Try natin siyang ulit patayin. Hintayin lang natin siya bumaba hanggang sagad niya. So yan, ngayon nakasagad na ulit siya. So try natin siyang susian. Ayan, dapat umakit na ulit siya. Ayun, so ngayon umakit na siya. So ang ginawa lang natin is ginalaw-galaw lang natin siya.
pinaglaruan lang natin ng onti itong pinaka-pin niya, tapos binaklas natin. Siguro dun sa ano, mga socket niya, tsaka dun sa may likod ng ano, likod ng gauge na to, yung apat na may bolt and nut. Tinanggal kasi natin yun eh. So nung pagkabalik natin, and then nalinisan natin sa mga socket, gumagana na ulit siya. So yan, ganun lang pala. Baka nag-loose contact lang siya, or may dumi lang doon sa mga contact points nung tanso dito sa fuel gauge. Goodbye.